stays together, stays together always. Sa panahong ito, na ang mga kabataan ay nawawala ng pag-asa dahil sa masyadong modernong paraan at naging, kumbaga, ay nakatutok sa panahon, sa kasalukuyang panahon ang mga kabataan. Nawawala yung kanilang pananaw sa kabilang buhay. Sa ating debosyon sa mahal na ina, itinuturo sa atin ang nag-aantay sa ating biyaya sa kabilang buhay, na ang buhay natin dito sa lupa ay isa lamang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, si Maria ang nagbibigay liwanag sa bawat isa sa atin. Muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan. Good morning, Sheila. Good morning, Father. At syempre, good morning to everybody. Ayan. Sana namang Sabado at ginigising na po natin silang lahat. Oo, diba? At siguradong magigising sila sa ating topic ngayon. Kasi ito yung tinatawag nating tough love. Ano ba sabihin ng tough love? Sa akin kasi, Father, talaga bilang isang magulang, kailangan talaga ng tough love eh. Pero siguro yung tough love hindi lang dahil sa, ipinakikita mo yung pagmamahal at authority sa mga anak mo bilang ginaguide mo sila, pero mas mahirap yung tough love sa asawa kasi yun equal kayo eh. So, ang hirap, hindi naman kasi pwedeng i-impose mo lang ang gusto mo. So, paano ba babalansehin at ipakikita ang tough love, lalong-lalo na sa iyong asawa? Ako ba, kahit sa parish ko, meron din akong ganun. Kasi, ang isa sa mga parang talagang gusto kong maiayos yung mga kabataan. Lalo sa parokya ko kasi wala naman ako sa lugar na mga, ika nga, anak ng mga buena pamilya. So, gusto ko makatapos sila ng pag-aaral, ganito, ganyan. Kaya sa akin, kung member ka ng choir, member ka ng ganito, pag nakipag-shota ka, tanggal ka. Ganon. Tanggal ka. Kailangan, hindi dahil sa pero para makita nila na seryoso ka, na dapat yung sinasabuhay mo, kung ano yung natututunan mo doon sa simbahan. No? At sila, actually, ang nakakatawa nga, ang nagsabi nun mismo, yung mga sakristan din, sabi nila, kasi gusto nila makatapos ng pag-aaral. Kasi chances are, pag nagsyota sila ng ganong edad, wala, ang dami ng sabi, hindi nakatapos. Oo. Kasi wala pang graduate ng high school o kakagraduate lang, ayun, magkakaanak na. So, minsan kailangan rendahan mo ng konti. Hindi naman, sabi ko sa kanila, hindi naman para sa akin to. Ako'y okay na sa buhay ko, kako. No, maganda na pagdating ng araw, pagbabalikan ko yung mga nandito ko sa parokya, makikita ko yung mga kabataan dati, mga nakatapos, may magagandang trabaho, hindi yung makikita ko kayo kumakatok sa bago kong parokya, humihingi ng pambiling gatas. Di ba? Putusan ko kayo. Alam mo, mahirap talaga yan eh. Kung ikaw nga, naha-high blood eh. Lalo na pagkasama mo 24/7 at hindi nakikinig sa'yo. Hingang malalim. Pag di na kaya ng hingang malalim, iwanan ko na to. Kaya nga, Sheila, kasi ang pag-ibig ay matamis, pero matigas kapag kailangang panindigan ang katuwiran. Kahit sa mag-asawang ubod ng lambing, bumilang ka ng ilang buwan o taon, mapapalitan ang pag-uumapaw ng ligaya ng mga pagkakataon ng pagtitimpi, pagpapasensya,
dahil maliit man o malaking hindi pagkakaunawaan. Ang tanong, kailan pwedeng ipagkibit-balikat at magparaya? Kailan kailangang magalit at sabihin, hindi na pwede ang gayong pangyayari? Yan ang sasagutin ni Namon at Aida Legaspi. 32 years ng kasal at may 2 anak. Good morning. Good morning. Hello. Morning, Father. Yan. Welcome po sa aming show. Maraming salamat po sa pagpaunlak sa aming imbitasyon. Yan. Thank you din po. Yan. Magsisimula na siguro tayo kaagad Oo. Father, kasi napakarami nating matututunan mula sa tough love. Oo, Ika lalo nga. 30 plus years na. Maraming tough love na siguro sa isa't isa. Ano? Sobra-sobra na po. Sobra-sobra na, and they both agree. Sobra-sobra na. Alam mo, sabi nga, Father, hindi ba, maski ang Diyos ay nagagalit din, Oo. hindi ba? Meron din daw tough love sa Bible. Oo. Sabi nga dito sa ating material, also, God speaks pag nagagalit siya. Ang umpisa ay words, hindi ba? Words muna ang mga binibitiwan natin sa pagpapakita ng Panginoon ng kanyang, pag hindi siya happy sa ginagawa. And so, God speaks. So, sa buhay mag-asawa, paano nangyayari yun na pagka merong... Aida speaks. Yan. Meron kang hindi nagustuhan, sinasabi mo talaga. Opo, directly sinasabi ko, I'm not the type po na yung yung Kikimkim. nagtitintin. Hindi po eh. Parang I burst it out kasi mas lalo pong pagka yung nakikinikin ko, mas lalong lumalala. So when I wanted to say it, talagang sinasabi ko sa kanya para diretsahan na. Si Kuya. Ako naman po talaga, yung ugali ko na hanggang ngayon nilalabanan ko, yung mapagbigay. Mapagbigay talaga ako na para bang hindi ako makahindi sa mga sinasabi ng kapwa ko, lalo na si Mrs. Yung laging sumusunod ako sa kanya na sa paningin ng iba, akala nila under ka. Pero sa deep in my heart talaga na mahal ko siya eh. Yung talagang Inggit kayo doon, no? binigay siya sa akin ni Lord. So dapat unuwain ko siya. Paano naman, Kuya, pag ikaw yung merong hindi nakikitang medyo hindi kaaya-aya kay ate? Ako sinasabi ko sa kanyang direkte. Nasasabi mo rin nasasabi naman? ko yun. Good. Minsan nasasaktan siya, minsan naman nakokorek din. So, At siguro yun ang tough love, Sheila, no? Yung dahil mahal mo, Opo. kaysa hodang masaktan ka, pero yun ang totoo. Opo. No? Kasi kung mahal mo, gusto mong mabago yun. Kasi hindi lang naman kayo yung nagkakasama. Paano kung mailabas na yung ugali na yun kasama yung ibang tao? Itong pangalawa. Oo. Minsan, nasasabi daw natin, pero mabilis tayo nag-aantay ng response. Oo. In a relationship kasi, when we want something, di ba madaling sabihin na, alam mo, mali ka doon, dapat kinorek mo yun. Pero hindi na bibigyan ng pagkakataon yung ating mga kapartner na makorek. Parang kailangan instant. Pag sabi mong kailangan, huwag ka nang uminom. Ngayon na, bukas, never ka nang iinom. Yung gano'n. Or pagka sinabi mo na, dapat, in my case, dapat hindi ka na magdadrive ng mabilis. Instant. Gusto mo, hindi na mangyayari yan. Pero sabi dito, God requires a decision And waits for a response. Kumbaga, ang Diyos nag-aantay na ano ba magiging, siguro ayaw din niya yung sumunod ka lang dahil sinabi siguro gusto ng Panginoon, no, pag-isipan nyo, may sinabi akong ganito, ginagawa nyo nga ba yan? And it takes time, Father. Pag-isipan nyo kung ano, kasi pagka sumunod lang dahil merong element na parang masama loob ko, sinunod na lang kita. Pero siguro kung nanggaling sa puso sa'yo na kaya mo didesisyonan yon, mas maganda, di For a ba? long time, Father. Parang silang plaka ka, paulit-ulit. The same offenses, the same vices. Parang kung talagang wala kang pasensya, you will give it up. Kasi parang nakakaano rin, Father, puno at saka nakakapanghina din minsan kasi pag yung sobrang ito na lang ng ito inuulit, parang pumapasok dito, lumalabas na lang doon. Parang it doesn't sink in kasi nga siguro wala nga doon yung na talagang magbago. Nanaig pa rin yung sariling pagkatao mo na ako dapat masusunod. kasi siguro sa akin,
bilang isang lalaki, yung bang pag inutusan ka, ang lalaki kasi hindi agad sumusunod kasi nag-iisip muna bago ka sumunod. Hindi, kasi si Mrs. gusto niya pag-utos niya, sunod agad ako. So, ginaawa ko, nag-take time muna ako, minsan days. Yun nga lang, nakakalimutan ko na. So, nainis na siya na paulit-ulit na siya. So, yun ang problema niya sa akin siguro for the past 17 years. Saka meron po siyang, if I may say, may vice po siya kasi dati. May vice. Dati po, na matagal talaga namin, talagang matagal namin, inano po yun. Pinag-pray. Pinag-pray at talagang suffering. Yun din siguro yung nagpatatag sa amin. Talagang, it's really a tough ano po talaga. Talagang nawalan po siya ng work. Just to, yun yung corrective measure para talagang Nagkaroon ako ng conversion noon. Nawalan ako ng trabaho. Na talaga palang anything na pwedeng gawa ni Lord ng paraan, masakit man o pero in the end, alam natin kung paano niya kinorek. Amen. At babalikan natin yan, ha? Babalikan natin yan. Yes. Ano pa ang tawag How dito? interesting, ha? Oo, yung pag-alalimin pa natin yan, no? Pero, syempre, gaya ng mga ibang talk show, bibitinin muna natin sila, no? Para talagang mag-abang sila. Huwag muna kayong matutulog, huwag kayong aalis. Magbabalik kami para sa mga katanungang pangtiyak na gigising sa inyo. Yan. Itong tough love. Kasi this is talagang the hardest talaga to deal with Yes. Yung tough love. Minsan nga po pagka sabi nila, Nagbabalik po tayong muli at syempre, tough love pa rin ang ating pinag-uusapan. Kanina nga nabanggit na yung mga consequences of your actions. Oo. Pero siguro bago tayo pumunta doon, Father, meron daw kasing dalawang klase yan. Isang direct action At and indirect. O, sabi nga Diba? dito, di ba? Pag minsan ayaw sumunod, God takes indirect action like in Deuteronomy 11:17. Nung medyo matikas ang ulo nung sambayanan ng Israel, ang ginawa ng indirectly, hindi siya nagpaulan, muna na parang sabi doon sa kasi para yung mga crops ay mamatay, So doon muna sa mga ganung bagay, hindi directly talaga doon sa tao, indirect lang na medyo binabawasan ng blessing para matuto. Tama ka, Father, pag yung talagang meron kaming hindi pagkakanuan. So, ang nangyayari na lang, Father, ako po'y outside. Totoo yung outside Outside ako lang mo. Pupunta ako sa sala, manunood na lang ako ng TV, doon na lang ako magpapalipas ng oras, pag-alam kong tulog na siya, tsaka naman ako papasok ng kwarto. Tapos, kinabukasan, okay na kaming dalawa. Kasi hindi ko pinapatagal ng 24 hours o ano man. At kailangan mag-usap kami. so yun po siguro yung indirect action nila. Hayaan ko kayo muna ganyan. Sige, let it be na ganyan muna kayo. Until such time, ma-realize nyo kung ano yung pagkakamali nyo. Tapos, yun nga po, napakahaba po ng proseso na ganun. Na unti-unti, sige tinitingnan, parang sabi ni Lord, sige, bahala kayo sa sarili nyo, tingnan ko hanggang saan nakakayahan nyo. Kasi pagkatapos ng indirect, direct action na daw. God takes direct action. Sabi Pag ito. ayaw makinig, Oo, when God's diretsuhin words, na. patience, and indirect correction fail to produce the change necessary, then God's tough love increases. He now deals directly with his sinning child. He will bring direct correction and allow the consequences of a person's rebellion to come upon them. Again, God takes direct action to correct his people because he possesses an enduring love that desires the best for them. Siguro, gusto kong i-highlight yung in taking direct action, it means that God allows. Yes. Hindi siya yung nagbibigay mismo na, gano'n na, Masakit. paparusahan kita. Hindi gano'n ang Diyos. We alam natin na God is love. Yes. So, parang hinahayaan niya yung consequence ng ginawa mo na mangyari sa'yo. Yes. Para matuto ka. Yun yung direct na ayaw mong tumigil. Parang nga sabi, sometimes our problems and trials, God uses them. He doesn't give that. He uses them to correct us. No? Kino-correct tayo para matuto. Sometimes, we do not listen to that. Kaya lalo tayong napapahamak pag hindi tayo nakinig doon sa correction na yon that the Lord allowed. No? Yes. So, nangyari ba sa inyo na
medyo nag-direct na. Opo. Sabi niya nga, Opo. answered prayer, hindi ba? Ayun nga po, yun na nga, syempre, kung hindi po makuha sa santong, eto na yun, talagang, eto na po yung hamunan, Father, ng, sige, let us separate ways. Talagang diretso. Talagang, hindi ko na kaya. Hindi na lang sa sala. Hindi na po, Father, talagang, Property, lahat. Talagang dumating na po Sana. kami sa punto na talagang, I think this is the end of our relationship na gano'n. Tapos sabi kong gano'n, anyway, sabi kong gano'n, kaya ko, kasi masyado po kasi akong ma-pride eh. Sabi ko, siguro mas maigi kung maghihiwalay na lang tayo. And it did not parang happen just one time. Maraming instances na umalis siya and then bumalik, bumalik. Ayan na po yung talagang grabe na. Tapos nung medyo talagang paggrabe, yun nga po yung corrective is nawalan siya ng trabaho because dahil nga dun sa vices niya. Opo. Sa mga nanonood po ngayon, walang mahabang panahon, walang problema na hindi kayang solusyonan ng Panginoon Correct. talaga. Pero mo, sabi ni ate, nung siya lang, talagang hindi niya na kinakaya. O nung nilift up kay Lord, ganun lang pala. Grabe. No? Ang 18 years, imagine, Yes. no? Hindi madali yun, ha? Maraming tao, gi-give up na talaga doon. Iba, 2 years lang eh. 1 year. Baka nga 2 months na. Yan. Lalo na pag sabi nga ni Kuya, she's very capable of taking care of herself. Wow, talagang that's really amazing na makayanan mo yun. Hindi At ba? minsan, Sheila, dahil nga, buti nga sa kanila, no, they allow the Lord to work sa buhay nila. Pero minsan, yung sinasabi ko kanina, we are just so stubborn. Kaya umaabot dun sa Yes. 5. Ika-5. Sabi dito, God ultimately gives the person over to their own desires. Yan ang gusto mo? Go! Bahala ka. And the final step of God's tough love is to allow a person or nation to completely go their own way. God declared that the Israelites had to come to this point when He said, "In vain have I smitten your children. They received no correction." Then He allowed the nation to experience the consequences of their choices, be removed from their land and go into captivity. Why? Because in His love, He will not force a person to respond to Him, nor will He continually pursue or beg someone to follow His will. Kasama pala yun ng tough love. Yan ang gusto mo, sige, pababayaan kita. Di ba? Parang ano yan eh, prodigal son. Di ba? Sa ibang tata yun, kukunin mo mana mo, boy pa ako, ayup ka. Di ba? Ikaw ba naghirap dyan? Pero, anak, yan gusto mo? O, sige. Binigay. Pero nung ano nangyari, nung nagkanda loko-loko. So sa akin, mas mahirap ang tough love sa asawa. Sa karanasan niyo ba? Ganon din? Opo. I agree with Sheila kasi iba po yung sa anak eh. Sinanggaling sa yan eh. Talagang kahit na ano, mapapatawad mo talaga. Pero sa asawa nga po, dahil yun na nga. Equal kayo eh, equal eh, hindi. Sabi ko nga eh, hindi ko Equal eh. nakakaano, hindi mo kakilala dati. Sabi nga, Lang niya eh, parang ginagrabyado yata ako nito sandali. sabi nga po nila, di ba? Kakahanap ka ng maraming asawa, pero ang Tama. anak, hindi eh. Parang napakahirap po talaga sa mag-asawahan. Ang masasabi ko lang po sa mag-asawahan, una po yung sa amin, kaya kami naging happy married ng aking asawa, yung communication namin dalawa, talaga pong nag-uusap kami at hindi kami selective listening kung ano lang sinasabi niya, dinadama ko. Pangalawa, yung time. Kasi pag mahal mo ang isang tao, kailangan may oras ka sa kanya. Pag nawala ng oras mo sa kanya, it means sabihin mayroon na pong problema sa relasyon ng mag-asawa. So, para tumatag po ang ating pagiging manatiling mag-asawa na matatag, una, siyempre po, nandun po si Lord, sentro ng ating pagmamahal, at ang unawaan po ng bawat isa, lalo na po sa mag-asawahan. At ang talagang sekreto ko po talaga, kinilala ko ang asawa ko kung sino siya, kung anong pagkatao niya talaga na maraming taong ko pong pinag-aralan at pinag-isipan. At sa ngayon siguro masasabi ko na kilala ko na po ang asawa ko. At mas minahal niyo po ba siya ngayon? Mas minahal ko po siya ngayon. Amen. Ayun. Sususugan ko na lang po yun, Father, no? Lahat po yun, sinabi niya, totoo po yun. But, with just talagang, ang akin lang po, put God at the center of your life. Kasi ang hirap po talagang gawin, kung sarili mo lang. Lahat yun, yung sinabi niya yun, magagawa mo
with God at the center of your life. Na parang, He will guide you, will strengthen you. Lahat na eh. Surrender everything. Gusto mo mang gawin to, pero kung wala si Lord, you cannot do it on your own. Kasi yun lang po, yun ang malaking, ko talaga, blessing ko na I was involved in the church community. Tapos, yun relationship po kay Lord, is talagang naiba na po. Yun. As my son said, no matter how painful it is, minsan kailangan nating sabihin, kailangan marinig. Hindi dahil gusto natin silang sermonan, kundi dahil gusto natin silang i-correct at tamain at dalhin sa Panginoon. Pero pag hindi na kaya ng mga sinasabi natin, we have to learn to let go and let the Lord work His wonders. Amen. No, kaya kasi, no, sabi nga nung isang sikat na artista, love, love, love. Love. Hindi basta ang matamis na pagpaparaya o malambing na pagpapasensya. Tough love. Hindi yun basta't kasungitan o kahigpitang walang pinagmumulan. Dahil ang tunay na pag-ibig ay iyong pagnanasang laging mapabuti ang minamahal. At ang pagtatayag ay laging naninindigan para sa tama at sa mabuti. Kapwa sa kapakanan ng kabiyak at ng ugnayan ng ating mga tahanan. At kung ito ang tatandaan ng mag-asawa sa oras ng lambingan o paghihigpit, sa oras ng pagpapasensya o pagmamatigas, mananatiling buo ang pagsasama sa hirap man o ginhawa. May ilan lamang po tayong paalaala, magbabalik pa po kami. Thank you. Thank you. Ganda naman ang ating discussion. Very nice. Muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan at itong ating susunod na segment tungkol pa rin sa minsan yung mga nangyayari sa buhay natin may be called tough love in a sense, no? Na parang paano makikita ang paggalaw ng Diyos sa mga pagsubok. Minsan kasi opportunities, ang ating mga problema ay actually opportunities in disguise, di ba? Sabi nga nila, kaya na-coin yung term na what doesn't blessing in disguise. Nakala mo dati parang, ba't nangyari sa akin to? And then, when you look back, kaya pala nangyari sa akin yun. Kala ko naman ang sasabihin mo, I will borrow the line from a song, what doesn't kill you make you stronger. That's true also. Yes, diba? hindi ba? Kahit anong pagsubok na pinagdaanan mo, pag hindi ka naman namatay dyan, mas malakas ka at mas matatag. At hindi ba ginagamit nga ang mga pagsubok na to upang mapagtibay ang ating pananalig? Yes. Kaya nga, sabi nga ni ate kanina na, alam mo minsan, kahit nakakaya, ginagamit ni Lord yung mga pagsubok dahil nasi-share mo sa iyong kapwa. You become a better witness of how God has worked in your life. And allow me, Sheila, siguro to share sa ating televiewers yung nadinig ko kay Brother Bo. Sabi doon, finding God's purpose in our trials, na meron pala. Of course. 5 bahagi yon, Sheila. Sabihin ko lang sometimes God uses our trials and our problems to direct our lives. No, ano ba yung mga pinagdaanan ko dati. Kaya pala hindi ako natanggap sa kundirana kahit na maganda boses ko, gwapo naman ako. Kasi pagka natanggap ako doon, mag-showbiz ako. Gusto pala ni Lord, dinadirect niya pala yung buhay ko para sa pagpapari pala. Kaya pala hanggang ngayon, frustrated showbiz ka. Sige. Diba, no? Okay. So yung mga trial, akala mo, pagsubok, yung pala, God is directing your life. Yung second is, God uses our trials and our problems to inspect us. In-inspect ka, yung parang, yung pagsubok ng buhay mo, how will you handle it? Dati ganyan ka na nga pinagdaanan mo na yan, nagreklamo ka pa, ganito. Ngayon may pagsubok ka ulit. Will you handle it the same way you handled it before? O may paglago na dahil alam mo, hindi ka pinababayaan ng Diyos? And ako naman, ang ko doon is, unless the lessons are learned, it will keep on repeating itself. Yeah, so tini-inspection ka na. God uses our trials and our problems to inspect us. Third, He also uses our trials and our problems. He allows them to happen to correct us. Puro ekto, to correct us. No? Kasi parang himbawa, yun nga, pag nagkakasakit ka, ginawa mo yan sa sarili mo Pero dahil inallow niya yung sakit mo, bakit?
para sana baguhin mo yung sarili mo. He is correcting you. Di ba sabi natin kanina, but sometimes we are just too stubborn. Ayaw nating makinig. Sabi nga dun sa isang sa Bible verse, sabi parang, kung if the Lord corrects you, you better listen. Otherwise, something worse will happen to you. And then next, God uses our trials and our problems to protect us. Para daw yung turtle. Sabi niya, no matter how heavy my bearings are, yung dala-dala niyang mabigat, sabi niya, hinayaan ng Diyos na dala ko yan because it's the only way I'll be able, sabi To ng protect Panginoon, myself. to protect and the Lord will protect me. Kasi di ba pag may predator, pag pumasok na siya sa loob ng shell niya, wala na, protected na siya. Pero mabigat yun. Mabigat yung dalahin na yun, no? Dalahin na yun. And finally, sometimes our problems and our trials, the Lord will use them to perfect us. Puro act. No, parang pinapadalisay na tayo. No, kaya alam mo, minsan, yung mga santo, yung mga talagang pinadalisay at pinerfect ni Lord, grabe trials niya, na. Pope John Paul, malapit na maging saint. Binaril ka, harap-harapan, pupuntahan mo dun sa kulungan para patawarin mo. Di ba? Siguro yun na nga, Father, wag nating hanaping ang perfect life. Gawin nating perfect ang buhay na ibinigay sa atin. Kasi marami sa atin, hanap ng wala tayo. Hindi kaya bilangin kaya natin yung blessings na nasa harapan natin kahit ito po ay mga problema. Because they are still, sabi mo nga, blessings in disguise. Hindi ba? Kaya mahirap dumanas ng pagsubok, gawa man ito ng tao ng tadhana dahil laging nasa isip natin na sasaluhin tayo ng Panginoon. At sa oras na maramdaman natin na tila pinababayaan tayo dahil tayo ay dumaranas ng hirap at sakit. Katakot-takot na hinagpis at pagkaawa sa sarili ang nangyayari. Hindi may aalis na sandaling malugmok sa kawalang pag-asa, pero sa gitna ng pagsubok at pagtawid sa dagok ng buhay, ang tunay na nananampalataya ay nakararanas ng panibagong pagkakataong makita ang kamay ng Diyos. At sa mula sa kanyang pagkadapa ay babango na siya bilang bago at mas matatag na tao. Katulad ng karanasang tampok ngayon kung saan ang isang araw sa buhay ng mga taong dumanas ng matinding pagsubok ay maaaring naging buhay niya na rin. Actually, ako po si Father Edgar Tuning, ang parish priest ng San Antonio de Padua Parish dito sa New Bataan. Ang New Bataan po ang siya talagang natamaan ng typhoon na Pablo. Kami po talaga sa lahat ng mga tao sa Kauman, kami ang pinaka devastated na lugar. About 10,681 families ang nagiging victims of the typhoon here. Particularly ang mga tao sa Barangay Andam, which everything started. Yung mga ganyan, galing yung iba dito. Yung yun na nandoon, yan, yung simbahan mo, hindi naabot. Ayun po yung... Ang gobyerno may 4 P's, so we follow 5 P's. First na P is pagkain. Pag bibigyan namin ng mga pagkain, this is regardless of their religious affiliations. Meaning, we give foods not only to Catholics but also to other religions. Pangalawang P ay yung panglawas or the care of our health. Kundi pupunta talaga kami sa barrios kasi yung marami mga tao na sa barrio na walang sasakyan. So pag pupunta sila dito, it would be very stressful na sa kanila. No? Tapos mag-aantay sila ng pagkain na ito lang na share nila mga isang pack tapos babalik na sa kanila. Tapos yung iba naglalakad lang. So that's very nakakaawa. So kami talaga, this is what we are doing. Opposite sa nung una na ginawa ng mga sa government natin na parang dito lang lahat, parang showtime ba na nasa evacuation center lang lahat, ganyan. Gano'ng kalayo lalakarin niyo? Nga po na yun. Kapil ka na yun. 2 kilometros. 2 ka oras. Ilang oras? 2.
Dalawa. Nay, tawag ko na. Apil ba ko ng ka-senior Tawilan. Kaysa yung the whole day nandito sila sa poblasyon. Mga ganyan, nag-aantay. Oo, walang magagawa. Tapos may iwanan pa yung mga anak. Tapos pangatlo, yung panimalay, yung bahay, no? Diba yung mga slightly damaged, may mga totally damaged. So, yung simbahan natin, ang church, is doing its best na makakatulong tayo sa mga slightly damaged muna, na kung may kulang sila ng mga GI sheets, makaka-provide tayo in hand with we go hand in hand with the government, the provincial government. Pang-apat na yung panginabuhinapi, meaning the alternative livelihood. So, for example, yung mga seeds, kailanganin ng mga tao. For example, yung mga mais, yung mga gulay, yung mga fast crops, mga kailanganin. Yung sa saging, kasi maganda daw yung saging na after the bagyo, yung may tinawag na tissue, something like that, na tinanong namin, 12 pesos daw per seedling. Yung seedling. Yan. Yung mga ginagawa, ng mga bata, na Sunday, People are willing to work. Hindi po sila parang lazy. Yung mga tao dito hindi naman po lazy talaga. Kasi mga farmers po sila. Nasa munisipyo? Yung panglimang P ay pagpaligo ng pagtuo, meaning strengthening the faith. So we go back to our regular schedule. So may misa kami sa mga GKKs ngayon. At saka tinuturuan natin yung mga tao na kung pwede sa bawat family, marunong na mag-grocery, marunong na magbasa ng Biblia, may ganyan. Para mas magiging na-enhance pa yung faith. While it is true na mayroong relocation area na i-prepare ng gobyerno, but what is important, para sa akin kasi, tanungin mo yung tao, sila mismo. Are they happy kung nandoon sila? Tapos yung hanap buhay nila ay nasa malayo. Ganyan. So ang nasa isip nila kahit kubo lang yung bahay namin, basta nandoon na kami kung saan kami mabubuhay. Meron silang pagkukunan ng kabuhayan. Pagkukunan. Kasi kung nasa ano ka, showcase lang. Showcase lang, nandoon ka, may bahay ka na, pero ano naman yung araw-araw mong pagkain? Hindi na rasyonan. Pero we don't feel good kahit may rasyon. Yeah. We don't feel good na lagi ka na lang naka-asa. Hindi ka makaamon. Hindi naman natin alam kung hanggang kailan yung mga goods na yan. Tayo, yung bataan. Ito. Ang tubig niya po, makita nyo, hanggang ano yan, bubong. Hanggang bubong yung tubig, pati putik. So, okay, nasa loob siya. Gusto ko na po sabihin na lahat ng mga tao na pumunta dito ay walang namatay. They were all saved. About 32 of them. So dito sila lumigas. Yung iba, nanggaling dito, lumabas. Kasi yung the whole center, yung nandiyan po yung basketball court, yung health center doon. Doon sila pumunta kasi 2 floors yung health center. So, akala nila mas safer doon. So, ang nangyari dito, nagkaroon na ng flash flood. Nang binunggo yung ng tubig yung poste. Yung poste na dito yun, nakagano'n dito. Ganyan. Bumagsak yung anong tawag na yung beam at saka yung basta cemented na nakalagay ng na may cross. Siya yung nag-cover sa gate.
Tapos yung dahilan kung bakit hindi nakapasok masyado ang mga tubig. Let's take a short break with Shiba Kobo as she brings us this week's edition of Leave, our leisure and entertainment alternatives for the whole family. Hello, welcome to another presentation of Leave, your leisure and entertainment alternatives for the family. I'm Chiba Kobo, bringing you the Visayas tour of our oldest must-see churches. 5th Basilica de Santo Niño, Cebu. Siyempre, kapag pinag-usapan ang simbahan sa Kabisayaan, hindi maaring hindi mabanggit ang simbahan ng Santo Niño sa Cebu na siya ring tahanan ng Sinulog Festival. Ang Minor Basilica ng Santo Niño ng Cebu ay itinayo noong ika-16 na siglo. Its construction site is said to be the very place where the image of the child Jesus brought to the Philippines by Spanish explorers was found. Ang simbahan ay itinatag ng paring Agustinong si Andres de Urdaneta noong 1565. The original structure was built out of mud, hardwood, and nipa, and in 1735, the Cebu governor ordered that the structure be replaced with hard stone. Sinasabi ng simbahang ito ang duyan ng pananampalataya dahil kapwa dito isinilang at patuloy na kinakakitaan ng napakalaking pagtitiwala ng mga tao sa biyaya ng batang si Jesus. Pope Paul VI elevated the church into a minor basilica in 1965 during the 400-year celebration of the Christianization of the Philippines. 6. St. Catherine of Alexandria, Cebu. Finally, the second oldest church in the region can still be found in Cebu, Karkar Church or St. Catherine of Alexandria Church sa Karkar. Wala namang kakaiba o pambihira sa pagkakagawa ng simbahan. In fact, it is almost too common for a countryside parish using Byzantine architecture and a Greco-Roman altar at ang kambal na kampanahang tulad sa hugis ng mga moske. Pero may hindi may paliwanag na bagay na nakakaakit sa mga tao para magpunta sa simbahan at lumago ang debosyon. Ang Karkar ay isang matandang lalawigan ng Cebu at itinatag noong 1599 sa pamumuno ng mga Agustino. 7th, San Salvador del Mundo, Caraga. And further south in the Muslim region of Mindanao lies the famous Caraga Church, or better known as San Salvador del Mundo in Caraga. It is a 19th century church founded by the Jesuits. It is made out of coral and limestone blocks atop one another. Bagamat na iba na ang loob ng simbahan, nananatili naman ang mga posteng naranito. Ang itaas na bahagi ay gawa sa kahoy. Dito rin matatagpuan ang 1802 church bell, imahe ni San Isidro Labrador at iba pang antigong kagamitan na dinala ng mga Kastilang praile. Ang ilang bahagi ng kumbento ay ginamit bilang bilangguan noong panahon ng Kastila. Mas marami pang lumang simbahan ang maaaring silipin sa Kabisayaan at Mindanao at sana'y marating po ninyo kahit isa sa mga ito upang makita ang pambihirang husay sa paggawa, pangangalaga at pagpapalawak ng debosyon ng mga Pinoy. For movie reviews this week, check our CBCP Cinema's blog site at cbcpcinema.blogspot.com. I'm Chiba Kobo and this has been your leisure and entertainment alternatives for the family. Until next Saturday. Because me mommy and daddy pray. Love means never having to say I'm sorry. But true love means
Learning Tough Love. Pero ang tanong, papaano nga ba ang pagsasagawa ng tough love? Kailan ka magpaparaya at magpapasensya? At kailan ka naman maninindigan at magmamatigas? Ito ang mungkahi namin. Magpasensya ka hanggang ang nasasalungat lamang ay mga personal mong pananaw o ugali. Magmatigas ka kung ang kapakanan at karapatanan ng mas nakararami ang nasasagasaan. Magparaya ka kung nasisira lamang ang pagsariling plano at ang iyong gusto. Maghigpit ka naman kung nawawasak ta ang pagkatao ng iyong kabiyak at ang pagsasama ng inyong buong pamilya. At ang mas mahalaga ay ang karugtong nitong pagpapatawad at pagbibigay muli ng pagkakataon. Dahil ang paghihigpit at pagmamatigas ay paraan upang sa huli ay maituwid ang puso at mabuo ang pagkatao ng minamahal. Dahil ang tunay na pag-ibig ay yung nais na mapabuti lagi ang taong pinangakuan mo ng habang buhay. At ang pinakamabisang gabay sa paghahatid sa kapwa ng pagtutuwid at pagpapatawad ay ang tapat at walang sawang pag-ibig ng Diyos sa tao, na mauunawaan lang natin kapag tayo ay nananalangin lagi. At sabi nga ni Servant of God, Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together, and a world at prayer is a world at peace. Siyempre po, kasama ko na naman si Father Alan Samonte. At kasama ko po si Sheila Dizon Carlos. At gaano man kaaga, basta tuwing Sabado, Your family matters the most. Maraming salamat po sa inyong panonood. Yan, thank you, Father. Ano mo? Our strength will come from hearts united in the love